and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. Ngayon naman, second to the last, paglilingkod gamit ang mga kaloob. No, sino dito ang excited maglingkod? Amen. Sino dito ang may mga kaloob? Ang sabi niya, maglingkod gamit ang mga kaloob. Pag sinabi natin kaloob, kakayahan o kakayanan, talent. No, ito yung binigay sa'yo. Hindi galing sa'yo, subalit ito'y galing sa nagbigay. At ang nagbigay nito, of course, ang kakayanan na yan, ang mga kaloob na yan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Paglilingkod gamit ang mga kaloob. Your service in the last days. Ito po yung magiging paglilingkod natin sa mga huling panahon, huling araw, no? Yan. Ngayon, ang tanong, paano ako maglilingkod sa mga huling araw gamit ang mga kaloob o kakayanan? Yan. Yan ho yung ating tanong. Yan. Pero basahin po muna natin, ulitin natin yung First Peter. Yan. Sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa iyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Yan. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng mga bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. No? Serving in the last days, gamitin ho natin yung ating mga kaloob na ibinigay niya. Una, lalong maging mapanalanginin. No? Sino ho dito ang laging excited manalangin? No, sa in the last days, kailangan ho lagi tayong nananalangin, no? Sapagkat ang ating mundo ngayon ay pasama na ng pasama. At kung hindi naging malinaw ang iyong isip, nawalan ka ng pagtitimpi, lalong higit na hindi ka makakapanalangin. No? Kaya, yung paglilingkod natin in the last days, lalong maging mapanalanginin ho tayo. Last days na ho. Huling araw na. No? Sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kailan kaya yan? Alam niyo ho ba? No? Hindi natin alam. Baka ngayon, in this time, at this time, yeah, right now, maaring ngayon na, o mamaya, before LX anniversary. Diba? O bukas, o sa susunod na linggo, hindi natin alam. Pero ang sabi niya dito, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't ang dapat nating gawin, maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. First thing first, bago ho tayo maglingkod at sumamba sa Kanya, laging may pananalangin. Say the word pananalangin. Yan. Yon. So, kailangan ho nating magtimpi sapagkat ang dami hong temptation sa mundong ito. No? At kapag tayo kasi ay na-tempt, di ba? Ang temptation ay hindi galing sa Diyos. No? Hindi ho yung pag nagpasalamat ho tayo, salamat po sa pagsubok na bigay ng Diyos. Hindi ho niya yan bigay. No? Salamat po sa tukso na binigay ng Diyos. Ganun ba? Di ba? Hindi ho niya yan binigay. No? Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nanunukso, di ba? O nagbibigay ng pagsubok, kundi pinapahintulutan niya ang mga pagsubok, pero hindi siyang nagbibigay niyan. No?
Mayroon tayong tinatawag na testing and trials. Testing to purify your faith, no? Yung kan naman, trial, ito yung dahil sa kagagawan mo eh. Yan yon. Iba yung testing of faith. Wala kang ginawa. Ang ginawa mo, naglingkod, nagpuri sa Panginoong Diyos, minahal mo siya, and dumating yung panahon na ikaw ay na-test. Katulad ni Job. Tama? Oh, nag-usap sila ni Taning, ni Lord. Nakita mo ba? Ay, saan ka galing? Gumala lang po. Papuntang Balaok hanggang sa Manuel. Di ba? Nakarating pa nga ako ng Makalba. Di ba? Ano ginawa mo? Nakita mo ba yung anak ko doon na si Albert? Di ba? Sa Makalba? Opo. Oh. Nakita mo ba na ang saya niya? Di ba? Oo nga eh. Masaya lang yan kasi binibigay mo lahat ng gusto niya. Di ba? Alisin mo kaya yung mga bagay na binibigay mo sa kanya at tignan natin kung siya magpupuri pa sa'yo. Di ba? Tinempt siya. Ang temptation ay galing kay Satanas. Yun. Diba? Ang pagsubok ay pahintulot galing sa ating Panginoon. Yan. So, yun ang kanilang conversion. Kung ikikwento ko po yun, ay hindi na ho tayo matatapos. Yan. Pero, alam nyo na ho yung kwentong yun. No? Kung hindi nyo pa alam, magsimba kayo lagi. Yan. Okay. Maging mapagtimpi kayo, panatilihing malinaw ang inyong isip, sapagkat ang labanan ay sa isip. Kaya ang daming nasisiraan sa isip dahil sa kakaisip. Di ba? Hindi nagiging malinaw sapagkat anong dahilan? Kulang sila sa pananalangin. In the last days, ang ating paglilingkod dapat lagi tayong mapanalanginin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, lalo pang maging maibigin. Wow. Kung ang pag-ibig mo, kaya iba yung word na kuhan, sana hindi ka magbago sa pag-ibig. Hindi ho, dapat sana mag-level up pa yung pag-ibig mo, di ba? Sana, kasi kapag sinabi natin sana hindi ka na magbago, talagang hindi na yan magbabago. Di ba? Di ba? Wala nang mangyayari sa kanya. Sabi niya rito, lalo pang maging maibigin. Mag-level up ho yung ating pagmamahal. Kanino? Sa ating mga kapatiran. Sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Di ba? Baka pag sinabi mong, I love you, kapatid, labas sa ilong. Di ba? Tapos tagos sa puwet. Di ba? Kailangan tapat. Kapag nagmahalan po tayo, tapat. Pag sinabi yung tapat, handa kang makinig sa kanya, no, sa sitwasyon niya, handa ka ring magbigay ng solusyon para sa sitwasyon niya, handa mo siyang damayan, at handa mo siyang pagalitan pag mali ang kanyang ginagawa. Yan ay pagmamahal. Amen? Handa mo siyang paluin. Diba? Kaso. Yan. Kapag mali, wag nating konsintihin sapagkat hindi na yun pagmamahal. Pagtuturo sa kanya na parang okay lang ang lahat. No? And sabi niya dito, sa mga huling panahon kasi mangyayari to. Di ba? No, wala nang makikinig sa tunay na mabuting balita. Ang pakikinggan lamang nila yung nakakakaliti sa kanilang mga tainga. Ayaw na nilang tumanggap ng anong tawag dito? Yung payo, pagtuturo, pagsaway. Ganun ang mangyayari in the last days. Pero tayo mga mananampalataya, ang pakiusap po ng sumulat nito, Apostol Pedro, lalo pang maging maibigin, maging tapat, magtapat ka, di ba, sa iyong kapatid, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yon, kaya pala, inile-level up natin ang ating pag-ibig sapagkat nakakapawi ng maraming kasalanan. Hindi ba't ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Amen? Di ba? Okay na sana yung kanyang buhay eh. Di ba? Nandun lang, nasa trono niya, na simple lang, nakadikwatro, walang iniisip, pero minahal niya ang tao ng higit sa kanyang buhay. Hanggang sa kamatayan, ibinigay niya yung kanyang kahuli-huli ang buhay at hininga para mapawi ang ating mga kasalanan. Amen? Magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal
ay pumapawi sa maraming kasalanan. Gabi itong salita, no aking marulay perdona, di ba, mumula ulit-ulit na. Antam, anunutan ko, nan amay 2021. Di ba, unyay ginawam itsak. Di ba? Di ba, alam mo, perdona takala, pero ako nalingwanan. Di ba? Kanya perdona na umman, di ba? So sabi niya dito, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen? Oh, di ba? Next. At sabi niya rito, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid. Di ba? Sa inyong bahay. Yan, isa sa ang tawag na bunga ng higit na maibigin ay yung pagtanggap, no, sa mga kapatiran, no, nang hindi mabigat sa loob sa inyong mga tahanan. Supay wala jay pimasyarid si kato tapos pinangkapito. Amen, di ba? Oh, no gabay at lamang ugtod abong yo, pasyar kayo bad kap abong ay kaagyan. Sigurado ni sagana anda kayo. Di ba? Oh, di ba? Oh, pero anyo mat ibabanad sa may kina, may talagang panangala, pero nayari mat, mambalon kimot. Di ba? Magbaon din naman. Yan, pag natapat na bumisita kayo tanghali na. Di ba? Magbaon naman kayo. Mayroon yung kwentong ganun di ba? O, may old pastors, old believers na dalaya. May yung pastor bumisita doon sa anong tawag di tahanan ng isang membro niya, isang pamilya. Siyempre, nagluto siya ng malaking tilapia. Mga 1 kilo yun siguro at kalahati. Lagyan na, ayan, para picturis. Di ba, inkaluto may nanay. No? Nansagana mo ulit tatay, okay. May kayo, una dan pinakan may pastor kasi hospitable na Pilipino, uman na Pilipino, di ba? Oh, pinauuna na pinapakain yung bisita. Bisita pala, di ba? Yan, pinapakain yung bisita. Habang yung mga anak, sila ay naghihintay at pinapagpagan para walang langaw. Yan, sige, kumain ka lang dyan, pastor. Sige. Yan, enjoy, pastor. Pero noong kan, no? Noong Ilocano. Noong ang tawag na noong babalik na rin na yung isang part ng tilapia, di ba? Nagtaka na yung mga anak. Sinabi nako, binaliktad na po. Di ba? So kapag pimasyal tayo, kapag pumasyalo tayo, magbaon tayo. Diba? Lalong-lalo na pag lunch time. No, hindi dahil sa ayaw magpakain ng mga kapatiran, kundi fellowship nga Tama? Diba? Sabi nga, it is better to give than to receive. Yan. So, ano ba ang konteksto nito? Bakit ganito ang sinabi ni Apostol Pablo? Pedro, Hebreo 10, tignan natin. Nandyan ho yung kanilang sitwasyon. Hebreo 10. Yan. Ito yung naging sitwasyon nila. Dinadamayan ninyo sila, Hebreo 10, verse 34. Dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyo higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Anong nangyari sa kanila? Inagawan sila ng mga ari-arian. Bakit? This is last days. Persecution. Diba? Kahirapan. No? Yung kanilang mga mahal sa buhay, yung mga babae, kinulong at ginawang prosti. Alipin. Yung mga tatay, mga kalalakihan, ginawang slave. Nagtratrabaho ng walang bayad. Yung mga anak, tinutorture, binobutcher. Ano yung butcher? Kinakatay. At this time. Wala silang ari-arian, walang naiwan sa kanila. Yung iba, di ba, hinuli. Yung mga anak ipinakain sa leon. May mga baby ba dito? Di ba? Yung mga panahong ito, di ba? Yung panahong ito, talagang matindi ang discouragement sa mga mananampalataya. Nawalan sila ng bahay, nawalan ng ari-arian,
nawalan ng anak, yung mga baby, pinapasakmal sa leon, yung mga ibang mananampalataya, sinusunog, di ba? Yung mga iba, hinahati sa gitna, yung mga iba, tinatali, kabilaan, kaliwat kanan, nakamay, tapos hinihila sa kabayo, at nahahati ito. Ganon kabigat yung kanilang pinagdadaanan, at mayroon din yung mga kapatiran na hindi pa nawawala yung lahat sa kanila. Yung mga may natitira pang bahay. Kaya ang sabi, dahil ganyan ang nangyari sa inyo, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Kasi wala silang mapupuntahan. Kasi under persecution sila. Kumbaga pinapahirapan sila, pinaghahanap, di ba? Oh. Kapag may dumating na kapitbahay noon o mananampalataya at tumuktok sa bahay, di ba? Sabi, bilin dito, papasukin niyo sila, tanggapin ninyo sila nang hindi mabigat sa inyong loob. Sa ibang translation, sa King James, tanggapin ninyo sila, no? Nang walang pag-uusap-usap, walang complain, walang murmuring. Yon ang sabi niya. Di ba? Yung walang pag-uusap-usap, akin wadyatan na, ito gagawin to dyatan na. Anong ginagawa niya rito? Ba't nandito yan? Di ba? Okay ba? Naku, kawadyatan pa nangal lang. Ganun, di ba? Ang sabi niya rito, noon kasi persecution, di ba? O hindi sila, wala silang mailuto, wala silang anumang bagay sa kanilang bahay, o wala na silang bahay kasi inari ng mga persecutor noon yung kanilang mga bahay-bahay at ari-arian. Kaya kapag may nakita kayo mga kapatid, tanggapin ninyo sila sa inyong bahay. Yun ang konteksto nito. Di ba? Applicable pa ba ito? O, kung may problema, alam nga naman, oy, huwag kang pupunta rito, huwag kang magdamay ng problema, ha? Lumayas ka. Hindi di ba? Kapatid mo yan eh. Kailangan tanggapin mo. Amen? Tanggapin, arugain, di ba? Hanggang sa sila'y kaya na nilang, no? Yan. So, wag nating isipin na, baka akin, manalagak na ulag. Di ba? Ganun reality. Di ba? Delikado, baka makapanalagak na ulag. Di ba? At bayag na panahon, baka ako rin ang tuklawin niya. Di ba? No. Wag hong ganon. Basta ang gawin natin, tanggapin. Mag-alaga. No? Papasukin. Invite. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, lalo pang gamitin ang mga pinagkatiwalang kaloob o kakayanan. Sabi niya rito, of course, kapag nagpapasok ka, dahil ikaw yung hindi pa masyadong na-discourage or ikaw yung mayroon ka pang bahay, no? At hindi ka pa masyadong, anong tawag dito? Kumbaga, nawawala, no? Sa kaisipan, medyo malinaw pa yung kaisipan mo, even though may pinagdadaanan ka, no? Sabi niya rito, gamitin mo yung mga pagkakataon na yan. Kung ikaw ay tagapangaral, mangaral ka sa kanya. Encourage him. Hindi niya totally sinabing preacher, no? Hindi niya totally sinabing mga guro. Hindi niya totally sinabing mga tagapagturo. 'Di ba? Basta ikaw ay mananampalataya at nasa iyo ang salita ng Diyos, sabi niya sa King James, salitain mo ang kanyang salita. Ang gawin mong paghimok, pag-encourage, 'di ba? Yung pagpayo, pagpapatnubay ay ang kanyang salita. Ang salita mismo ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, nung nag-workshop po kami kahapon para sa PIBEP, manga serye, na para sa mga libro ng mga estudyante from grade 4 to grade 9. Alam nyo ba yung Sakuragi? Slam Dunk? Ghost Fighter? Yan. Ganon yung naging concept ng manga serye ng Bible ngayon para sa mga bata. Di ba? Yan. So, hindi pa namin kung kailan i-release. Pero nag-worship na tayo doon kahapon. Di ba? Yon. So, mayroon
binigyan kami ng sitwasyon ngayon, mayroon yung, kapag teacher kayo at PBIP kayo, anong gagawin ninyo kapag may isang estudyante na lumapit sa'yo, tapos nagsabi, teacher, ako po'y, ang tawag dito, inaalipusta ng aking pinsang lalaki. Ako po'y, ang tawag di man, ina-abuse. Ano ang sasabihin ninyo? Ano ang ipapayo ninyo? May kanya-kanyang payo, di ba? Tinuturo forgiveness, di ba? At okay naman lahat, no? Yung iba, DSWD. Di ba? Yung iba, kausapin ng parents kaagad, di ba? Dumayrik ka na sa pulis, parang gano'n. Pero sabi niya, ang trabaho ninyo ay advocate, teacher. Huwag kayong lalagpas doon. Huwag kayong lalagpas sa pagkakataong ibinigay sa inyo na magturo. Diba? Kailangan, hayaan ninyo yung mga autoridad. No? At halimbawa, yung bata hindi niya masabi na nahihiya po ako. Kasi ang kakausapin dyan, dahil nagsabi sa'yo, bilang teacher niya, counselor. Tama? O, counselor. At ang counselor, hindi mo trabaho bilang advocate. Pero yung pagkakataon na maging advocate ka, gawin mo yung lahat ng bagay para ma-encourage mo yung bata. At kapag takot yung bata na magsabi, samahan mo siya sa, ang tawag dito, guidance counselor. Diba? At yung guidance counselor ang magsabi sa magulang. Huwag kayong maglalaps, huwag kayong lalagpas sa kung anong mayroon kayo. Sabi niya. Diba? Kasi marami ng maganda ang motibo na guro na matulungan yung bata, pero naging masama sila. Kasi minsan daw baka may umaming bata sa teacher, tapos noong may DSWD na, binayaran, tinakot, hindi na umaamin. Yung guro ang nakasuhan ngayon. Di ba? Yun yung maaring mga mangyari. Kaya sabi ng guro namin doon, iniingatan lang namin kayo. Alam namin na talagang gustong-gusto nyong tumulong sa sitwasyong ganon. Pero know your boundaries. Diba? Sapagkat may, tawag dito, may mas nakakaalam sa bagay na yan higit sa inyo. Yun ang sabi niya. No? Kaya kapag may pagkakataon na nabigay sa atin na i-encourage sa isang kapatiran dahil may pinagdadaanan, gumamit ng salita ng ating Panginoong Diyos. No? Kapag ang salita ng Diyos ang naging batayan natin, no, sa pagtuturo, sa pagpapayo, pagsasaway, lahat ng yan ay mapapakinabangan. Sabi niya, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Amen. Yan. Sabi niya, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, kailan natin gagamitin ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos? Next slide. Kapag may mga depressed na mga kapatiran, mayroon bang mga depressed dito ngayon? Pakitaas yung kamay, wag ho kayong mahiya. Depressed po ako, pastor, ngayon. Bakit? Ayan. Kapag may discouragement, sino dito ang discouraged ngayon sa umagang ito? Ayan. Kapag may frustration, tapos may dinadalang mabigat, yan, magagamit ho natin lahat na ipinagkatiwala sa ating paglilingkod ng ating Panginoon. Yan. Of course, in times na kailangan ng pagtutulungan para sa iglesia, gamitin ang kaloob. Amen? Mga kakayanan natin. Yan. Tapos ito yung pinakamatindi, pakibasa. Etc. Yan ang pinakamatindi dyan. Kasi bukod sa mga nabanggit ko, marami pa pala, etc.
Di ba? Yan, gamitin ho natin yung mga kaloob na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung, sino maglilinis? Hindi ko po yan gift, pastor. Di ba? Di ba? Meron ganun eh. Di ba? O maghugas ka nga ng pinggan. Pastor, siya ang may gift niyan, hindi ko po yan gift. Mayroon ho tayong natural gift. Amen? Yun, mayroon din tayong supernatural gift. Yung natural gift, yung kaya natin maglinis. Natural gift yan. Diba? Yung kaya nating maghugas ng plato. No? Pastor, hindi ko po yan kaya. Hindi ko po yan gift maghugas ng plato. Hindi ko po yan ginagawa. Never. That is not my gift. Diba? Yung mga ganon. Diba? Alam nyo, mga nature na yan, natural gift. Yung mga supernatural gift, lalong higit yung mga pagpapayo. No? Yung mga supernatural gift, healing, miracles. Amen? Dito, sino ho ba naniniwala dito sa healing? Diba? Kasi may mga simbahan ngayon na hindi na naniniwala sa healing. Pero naniniwala kay Mrs. Healing ng healing. Diba? Okay. Mga minamahal, ito yung ginamit ni Apostol Pedro noong siya ay naglingkod. Nung in-encourage niya, no, yung mga mananampalataya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y deep ang karaniwan. Sa halip, sabi niya, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ito yung payo ni Apostol ni Pedro, no? Yung kanyang ginawang paglingkod para ma-encourage yung mga mananampalataya upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. At sabi niya sa verse 14, ito yung katuloy niya mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, sabi niya, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Mayroon tayong mga iba't ibang kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob sa mga ito. Iisa lang yung source natin. Amen? Yan. So, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Yan. Ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. We have differences pagdating sa paglilingkod. May kakayanan yung katabi mo na hindi mo kayang gawin. Tama? May kayang gawin yung katabi mo na hindi mo naman kayang gawin. May iba't ibang paglilingkod, kaya no comparison dapat. Amen? Bakit siya? Ganyan siya. Mas nauna pang Kristiyano yan, bakit ako? Diba? No comparison dapat. Amen? Imbis na mag-compare, no? Dapat magalak kasi yung isang kapatiran lumalago. At magiging challenge din yan sa'yo, siya Lord lumalago. I pray na ganun din ako. Wow, ang ganda no? Diba? Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Verse 7, para saan? Sa ikabubuti ng lahat, bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Yon, kapag may kaloob ka pala, may paglilingkod ka at ginagamit mo yon, nagpapakita na nasa iyo ang banal na Espiritu. Yan. Yan ang bunga pala nito, no? So, verse 8, ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayanang magsalita, yan. Lalo na ho yung ating mga misis, talagang napagkalooban ho yan ng mga kakayanang makapagsalita. Pastor, bakit pa na yung misis? Sila yung mahabang magsalita kaya napagkalooban sila. 7,000 words per day ang kaya nila. Kaya kapag, mga mister, kapag hindi pa natatapos magsalita ang mga asawa natin, hayaan nyo lang sila kasi mga asawa ninyo, di ba mga kababayan, mga misis, hayaan nyo lang na iubos nila yung kanilang 7,000 words. Kapag naubos na yon, titikom na yan. Yan. Woo! So, ang ilin sa ating pag-ibig, na pagkalooban ng magsalita ng mensahe, ng karunungan, di ba? Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit, iisang espiritu
ang nagkaloob nito. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Maglingkod ng may kahusayan, kahit na medyo nahihirapan, may struggle, maglingkod ka pa rin. Kahit na iba ang panahon, maglingkod ka pa rin. Amen? Katulad ng binasa natin kanina, no? This is the last days. At darating ang panahon na makakamit natin yung pagpapalang inilaan ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. We thank you, Lord, for giving us the opportunity to serve you sapagkat karapat-dapat kang paglingkuran, Panginoon. Lord, thank you for giving us the opportunity na mga bagay na ito ay aming ma-embrace yung paglilingkod na ito. At hiling po namin na kami po mag-level up pa, Panginoon, sapagkat ang nais po namin, Panginoon, ayon sa iyong kaloob at kakayanan, Panginoon, you can do anything para kami ay mabigyan at magabayan, Panginoong Diyos, ng ganitong paglilingkod. Thank you, Lord. You are awesome God, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos namin, nakarapat-dapat na bigyan ng pagsamba, papuri, at tunay na paglilingkod. We pray that all SBCCers, Panginoon, the church, the body of Christ, ay tunay nga na maglingkod sa iyo. At habang hinihintay namin ang wakas, Panginoong Diyos, kami mananatili sa pananampalataya, kami mananatiling naglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan natin ang ating Panginoon.